Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness, as I pray, Father, for our church authorities. Bless our benefactors, the supporters, the people who are working behind this ministry. As I claim for more people to join in this ministry for the propagation of your gospel on this earth. Bless our government officials, enlighten them, Father. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable, Ubay Radio, Ubay, Cable TV Valencia, our staff, our management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the J.D. Caligan Foundation Incorporated. Father, I pray that you may bless Altia Business Center, my loved ones, Almanthea. Protect them, heal them, Father, bless them, and the people who are working behind of what I am doing. Bless the wishes of Love Community, Father. Panalangini ang tanagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, sa pamantalaan, wherever they are, Father, at this very hour, pabatiya sa imong grasya ug panalangin. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties. Father, in Jesus Christ's name, please extend your healing touch sa tanang may sakit sa utok, matalong liw, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa dugo, sa panis, sa bukog, chemical imbalance, immune system, nervous system. Father, head to foot, please heal, repair, restore. Veni Sanctis Spiritus, enlighten us, Holy Spirit, empower us, heal us in Jesus Christ's name. Santa Maria sa Jose, sa Marcangel, Pula Anthony, Padre Pio, Mother Teresa of Calcutta, San Vicente Ferrer, Andre Padua, San Gian Vianney, all saints, Barabbas, blessed, please be with us, pray for us, as we honor and praise our Almighty God for this wonderful day, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas, Kapitulo 21, 5-11. Dahil pipila kanila nga nagisgot pahin sa templo kung unsa kini katahom tan-awon, nga gidandayanan sa manindot nga mga bato ug sa magkasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya mingon sa Jesus, nakita ninyo kining tanan apan maabot ang panahon nga bisan usa ka bato nga magpabilin sa matanga diini, kang tanan tumpagon gayod. Magtudlo nga tanas sila, kanus abak kini may tabo, ugun sa man ang ilanan nga mabot na ang panahon nga kini matuman. Sa Jesus bingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong kay daghan ang muani sa kong ngalan nga mag-ingon, ako mao si Kristo, ug mingon usab, miabot na ang panahon apan ayaw sa tagtui. Ayaw ka mo kadlok o makadungog ka mo mga gubat o makagubot kay kining mga butanga. Kinahanglan nga may tabo gayod pag-una, apan wala kini magpasabot nga mauna kini ang katapusan. Mipadayon sa pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, o ang usa ka gingarian musulong sa laing gingarian. May tabuon niya ang makalisa nga mga linog, gutom, kamatay sa laing dapit, iwan man ang makahadlok nga mga butang o mga dagkong ilanan gikan sa langit. Today we are remembering Saint Dominican martyrs. Mga Dominican martyrs meaning daghan sila sa Vietnam, Christian who died in the persecution conducted by King Tudok in Central Tonkin, Vietnam. 5 martyrs were beatified in 1906. The following were canonized in 1988: Joseph Diaz, Melchor Garcia, Dominic Lawrence, Andrew
tong Dominic Peter Dad, Joseph Peter Dung, Samuel Orden Press, and others Dominican Tertiaries. Sila ang nagpuga sa binhi sa pagtuo sa Dios dito sa Vietnam. Ang ilang legacy gihandom niining taknaa. Mao ni ang hagit nato as we go on this earth, what legacy that we can leave before our individual departure, in order that even the next generation can remember us. Mao ni ang akong gipamalandungan tungod kay most of the successful people on this earth, ang ilang pagpadayon sa paghimo sa unsay ilang gisugdan nga nahimos ng successful, ilan ang gihimo kay matod nila legasya. Sama og lapis, mahurot ang lapis sa sige nimo og gamit, maupos. It is like human being on this earth. Ikaw, ako, as we go on in our individual journey, we're like a pencil nga kita magkataas ang atong edad, magkaluya, hangtod. We will depart from this place without return, no more return. Will be diminished soon. Munang the question is, before it will happen, kung sa atong ibilin, sa atong pamilya, sa atong mga anak, ug sa maabot nga kapanahonan. Kining 5 martyrs nga atong gihandom ron ang ilang pagpagkamatay tungod sa Ginoo ug tungod sa atong pagtuo, mo ilang gibilin ug atong gihandom diining takda. Whatever legacy that you can leave, do it. As long as it is a good legacy, aron hisgutan ka. It is in Sirach 44 ng mga matarong buutan ng mga tao balaan pagainomduman bisan sa maabot nga kapanahonan. Martyrs nga among gihandom karon, please do prayers to become like you, brave in defending and proclaiming the gospel of Jesus Christ. Please do prayers for our healing, miracles, blessings in Jesus' name. Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always connecting to us through your prayers and financial supports. I feel that our givers in the past will come back on this ministry, and I know you will start it today. Our present givers, keep it up, continue. Kita sa Dios ang inyong loyalty and faithfulness, aron lang suportahan kining bulahatos Ginoo dinhi sa kalibutan. And I feel that there will be new givers to give, to share your blessings. Ako nang nakita as we go on, and I encourage all of you, whoever you are welcome. As long as you are convinced that you are blessed by our ministry, do it if possible today. If you want full episodes through DVD or else kining akong libro, palista mo. If you want an appointment with me, please text or call ahead 0918-714-8435. Our latest givers, thank you Poping og Clemente Lacre, labing kopos kanipol, pagpalain. May Salumalo, escorted by Sister Adelimet yesterday, came to our office. Thank you. Then, Rosa Sedelio, 7 years na ninagtabang. Philia Pulungay, Bansang Pamilya, Senin Rentoralba, Bibi Alex Tadem, Aaron Irabon. Then, gapon yatag ug tabang si Felina Abosio sa Malinaw Garcia, doon na sa Sira Jim, doon na sa Vita Plus, Tablia, Pinatrol, Money Walking Store of Garcia, Felina Abosio. Kining Sira Jim o sa kamasin nga makatabang para sa inyong maayong panglawas, labi na kunamoy mga gibati.
By the way, today is the birthday of Fabia, ako ning anakon. Igso nis akong anak si Tia, anak ni Barangay Captain Edsel Tutor, akong sangay, o Ma'am Fernalyn, sa kamagtutublo, Tutor of Barangay Kanupaw Hagna. Anak ni sa inyong kapitan taga Kanupaw, nag-birthday today, mo nang happy birthday, more to come in your life, first birthday, ako ning anakon. Silingan ning Tayilimun, yaning kadugo sa mga radyo. Pagpalain uban sa tibok niyang banay, Taytuni Madira, pagpalain ka, Nailus, o Maria, uban sa mga ubay bong mukoy, Ranyedo, do presto kumaring lukring, ubas mga naldusa diya, mga laba, mga oklerit, pagpalain kumaring arsing, yang tibok banay pamilya, tayo si Adel sa Garcia, pagpalain kayong lahat dyan, Superior Semini with Nairos Pagaran, thank you. And also people of Anda, pagpalain kayo, mga Tan, Gulde, Pakinano, o Riwa, Brinmill, the home of groceries, mga Aguilar family o poblasyon, Gindulman, silingan sa mga liyaw, nga Grinato, Kasukot, uban ni Balbutin family, kumusta? O ang Dunyas, Giuang, our birthday celebrant soon. Siya gaw chupi, happy birthday advance. Pero di ko magsabag kanusa. Then silinganing nay Firas sa Tugas, ubas mga custodies diya, taga-kugtong mga professors nako sa Sibiscaf before Baiso today. Pagpalain kayo ng lahat, mga kapatid, taga-kugtong. Then, people of Valencia going to Lila Dimiao, pagpalain kayo ng Diyos. Public Market of Agna, Biblicksiones, thank you. Pariasinto, ug sa tanang nagpatingog, kuswa itong mga radyo, sa Sales Motor Parts, diya sa HQ Motor Parts, Siliakay Vulcanizing, uban pa, ato nang iparecognize kay pag magtagbo taani, mayons na brother, kusog kayong programa, matagbuntag niya, dagam slag customers, makadungog sa atong mga wali. Krison, Subani, Cha-Cha, o Caridad, pagpalain, Tungmens, mga Tadina, o Alvino families, thank you, pagpalain, usanis mga present givers, Ramer, o Mildred Bitangkor, atong business partner, butan kayo, ministry partner, outreach partner, kumpleto. Uban itay Mawi, Bantilan, pagpalain kayo. Ubas mga Castulo of Gindulman. Then, tay Cruz in the School of Bunayag, way ngit-ngit ya kay Hayagman, pagpalain kayong lahat. Buildings of Pangdan, ubas mga silingan ako diya. Labi na sa mga kamusliman, assalamualaikum. O do prayers to Escobilla with the Frida, Aboyba, o Attorney Easter, atong legal counsel, Synods prayers right now with Nainida. Please, ihalad yung pag-ampo alang kanila. O I would like to express also my heartfelt thanks to Attorney Prony Madrona, atong igalang abogado, kay kagapon doon ako giindo sa iya. Problema sa iyang employment, kunya bisan wala sa attorney, through call lang, through telephone call, iyang gi-entertain. Ingani kabuutan si Attorney Prony Madrona. Mao nang kamo, pag namin problema in legal matters, mao ni usas mga abogado sa mga kapos palad, mulaban is mga ordinaryo, mura po ng Attorney Nelson Anyula, akong professor before. So, thank you. Pagpalain kayo for doing that. Ang mga lawyers nga wa magtanaw og bayad kundi pagserbisyo. Mao sana ang itik sa profession sa mga lawyers. Unang lipay kay tanan akong gi-endorse, gina-entertain nining atong mga higala nga mga lawyers. Keep it up. Lipay kay tanan ako tang giingnan tumido sa kuha. If ito about spiritual things, probably makahatag ko mga butang about spiritual things, pero legal matters makahatag tag opinion pero di man ta kalaban. Mao nang I endorse this person
sa mga authority. Muna og na may problema, magpahilog mo about sacraments, mo kumpisal, apang itaas mo si Reyes, mo si Robak, Father Biods, Father Lumakang, Tagaanda, nga si Father Juswi Cadorna ang magwawali nga Catholic Faith Defender, ako ning konsultan sa Teluvia. Lipay kay taana suod nis mga Andrade of Canulao o sa mga kadwa. Tay migil man ang mina o pundol pagpalain kayo. Merspin, Redakar, come to Troidos. Papintag balay, building, eskwelahan, come to Altia for more details. Kay naa ang Jupors Art and Sign na tay Haplas, Carolina Bakery, extension ng Altia, snack center, religious items na bilis mga nubinahan. Atong gipadak-an ng nubinahan kay mao may halinon ang mga sacred items sama og mga imahin. Ato ra nang ginagmay kay dako nagpuhunan niya tagdugay man ang sales ana, pero ang nubinahan kay mao may pirming gamiton sa mga GI, mga hingampuon mo nang ato nang gipaningkamutan to produce different kinds of nubinahan sa Altia. Natay groceries usas mga affordable prices sa atong katinimban ng Altia. Unang, thank you sa inyong pagpatronize. Thank you sa inyong kanunay nga pagsuporta. Mga luwayon na Lourdes Castro, kumaring Inji nga wariyo, mga Malakias, Primo, Taypa, wariyo, and the rest of the people, dahil katang gusto nga itimbaya. Paglinawan, family, Kalipay, mga Dablo, mga Tumakin, Surigao, Bukidnon, Siquijor, Maasin City, thank you, Oroquitas City, tanatong silingang mga probinsya, People Balisya, mahal ko kayong lahat. And to the northern part of Bohol, people, labinas mga Ryukida, Father Rioms, Father Dodo Bulis, ipangamusta unya ko ninyo. O sa tanan nga nagtanaw, nagsuporta nato, nagampo nining mga ministeryo nga wa na nato ma-recognize o wa na nato may numdumi. Ayaw magagool, kanunay ko nagampo para kaninyo. Please, kabaw kong ting-harvest na, drop your helps if possible here at San Miguel Compound sa atong coming event sa Mayana o sa mga sitio kung tubutas Ginoo this coming few days, and on December kung tubutas Ginoo naipaping sklamado, thank you also for working para naimutabang sa ministeryo. This coming December kung tubutas Ginoo ang atong outreach and feeding, pero outreach din an information drive will be sa Tagbilaran o mangutana mo asa sa presuhan sa atong bilangguan sa Tagbilaran, sa atong provincial jail, adto ang atong coming outreach in behalf of the GD Caligan Foundation Incorporated with our partnership sa atong ministeryo. Monang, please do prayers kung gusto mong mukuyog, muuban, kung gusto mong mutabang. This coming December, ang atong target nga lugar, the negotiation is ongoing, kaya doon ay messages nga adto ta ang bilangguan sa provincial bilangguan, provincial jail sa Tagbilaran. The prayers to nagpiyarangke and the rest of the sickly people around us sa mga katigulangan, ubas mga Galulo families, Petiko, Landa, Galabo, mga Galabo families, tanang mga tao sa Eskinita, wherever you are, nagsunod karong takna, nag-abang sa atong live telecast, sama ni Ilma, Ranyen, and the rest of her family relatives. Pagpalain kayo, upper side of Luloy, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa templo nga matod pa sa mga tao nga kayong templo lindot, very nice to look at, to see, apan si Kristo mingon kining inyong nakita nga beauty of this temple will not last long, because soon or later this temple will be destroyed. And you know what?
It was prophesied by prophet Daniel chapter 9 verse 2 na 70 katuig after the death of our Lord Jesus Christ, gisulong ang Jerusalem sa Roman government. Gipulpog, gipang patay ang mga tao, gipang guba ang ilang syudad. Labi na ang balay Ginoo, ang templo. You know what? May point to this fact, to this reality. Nga tanang butang ning kalibutana, di gidi ay mudural. Dili gidi ay mulahutay. Dili gidi ay mulungtad ug dugay. Everything on this earth, as long as makita sa atong duha ka mga mata, dili ni mudural, matapos, matunaw, mawagtang. Mao ni ang law of object, balaod sa usa ka butang nga di mudural, pangitag butang mudural. Wala. Matayan, maguba, mahanaw, madissolve. Mao ni ang hulagway ingos Kristo, kita mo ang indot, pero believe me, di na siya forever. Dili na siya mo last long. Nana sa 2 Corinto chapter 4 verses 18, kay wala kami magtanaw sa mga butang nga makita kundi sa mga butang nga dili makita. Kay mga butang nga makita dili mo lungtad og dugay, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Invisible will last long, but visible things on this earth, this is a law, balaod ni sa kinayahan, law of nature. 2 Corinto 4:18, tanang makita, mahanaw, matapos, meaning ang tanan nga niya sa yuta na ay ending, na ay katapusan, including human beings. Ako ug ikaw may hangganan. Mao ni ang giyon ni Kristo, kita mo sa kadindot ni nimong templo, pero time comes, mawagtang ang kadindot ini. It will be ruined. It will be destroyed. Ang sinungdan, tungod kay ilamang gisalikwa si Kristo, John 1:11, Jesus was rejected by His own people, townmen. Morning consequence, pag atong i-reject ang Ginoo, instead God is our protector. Psalm 91, sa our shepherd, Psalm 23, atong nang gi-reject ang protector shepherd, mahinungdan ng atong mga kaaway, sakit, problema, pagsulay, human beings, evil spirits, because we are always having our spiritual war. Ephesians 6:12, daling nakapenetrate, dali kaayo nga nakasulod sa ato ang kinabuhi. Why? Because we reject our protector, our guardian. We reject our shepherd sa atong dastag sa kinabuhi. And the proof of what I am speaking today, it was happened to Jerusalem because they rejected the Messiah. They rejected the protector, Jesus Christ. They suffered for that consequence, for rejecting the Messiah. Galatians City, what you sowed is what you reap. Unsay imong gitanom, mausad ang imong pagadihon. In other words, kung ang Ginoo atong i-reject sa atong kinabuhi, will suffer the consequence sooner or later. Ngano? Ang atong sakit, problema, kaaway, negative circumstances, negative happenings, the calamities, disasters can attack us easily. Maunang, if you believe that God is your protector, nothing to worry. This is in the Bible. You know what? Romans 8:31. Let's try to read. Unsay giingon, if God is with us, who can against us? Iyon diri sa Romans 8:31. Karon unsa may ato ikasulti may tungod dinhi, kung tapig kanato ang Dios, kinsay makibatog kanato? If God is in your side, kung naa siya sa inyong side, sa inyong kinabuhi, in your individual life, I believe na ang Ginoo within us, pero
The point is, if we do not know how to recognize Him as our protector, guardian, shepherd, maunay dako nga pangutana, kung di ta ka mo recognize. Anyway, I believe because God is a loving God, He will do everything for you. Bisan pag di mo siya i-recognize, kay buotan gud siya mapagmahal nga Diyos toward each one of you. Pero ang akong concept, kung nakitas Ginoo ang imong consistency in rejecting Him, in abandoning Him, you will suffer the consequence. Why? What is the logic behind of this matter? He will allow you to suffer for the consequence of rejecting Him in order for you to be reminded. As far as I'm concerned, sa akong pagpamalandong, sa akong pagtuon, sa Skriptura o sa Tiluhuya, I don't believe punishment. Di kumutuo og silot while you are still breathing on this earth. I would like to clarify, the real punishment will be done only in the second life. In the judgment arena, Hebrews 9:27, sa kining mga di maayong pangitabo, disasters, problems, destructions of everything that we possess, that we are holding, that are attached to us. Anyway, the law of nature says, di ni mulaslong, everything will be destroyed, will be broken, will be lost, will be dissolved. Mao ni ang balaod sa kinayaan, law of object, balaod sa usa ka butang nga makita visible things on this earth. Kining tanang di maayong itabo sa itong kinabuhi, di na sa punishment, kundili gitawag dig awakening call, gitawag dig reminder ngano to save each one of us. This is the logic behind of this truth. Ang di maayong itabo nato, di na silot. Makakita kang taong nga disgrasya, na sakit, makakita kang taong may problema, unsa ba'y kumo nato nga presumption, gisilutan, gikarma, gigabaan. No, that's wrong views. Believe me, there is no punishment on this earth. Tanang pangitabo nga di maayo. Can you understand what I mean? Pulos na gina painumdum. Hebrews 12:6-7. Tanang anak sa Ginoo latuson painumduman. Kay tingalig na kay limot sa Ginoo. This is our nature. Di ta kasabot, di ta kaamgo, di ta ka-analyze, di ta ka-realize, gawas ko masakitan ta. Once we are hurt, we can realize this is our human nature. Sa principles sa filosofiya, this is called naturalism. I heard this when our professor sa filosofiya in college na may subject na philosophy discuss about this, nga usa ka bata di na kaamgo pag di na siya mapaso, masamad, di na siya mundang. Like my daughter Tia, magduwag puspuro, magduwa og kutsilyo. There were times nga napaso, there were times nga nasamdan sa gamay, karon mahadlok na. My daughter inom og soft drinks, whatever, na hospital 1 week, karon mahadlok na. This is what they call naturalism philosophy. Na sa filosofiya, unya na ta makaamgo og nanay may tabo nato nga di maayo. Right? Ikaw, unya naman ka makrealize pagbanggaan na kag sakit, problema, pagsulay, mo na nature tao nakita ni sa Ginoo. Mo nang tugutas Ginoo nga pakuntag di maayo, mga pagsulay, kasakit, disasters, kay ang Ginoo dako kaayo og pagtuo. He believes na because of these problems, negative circumstances that you are in, that you are experiencing, you can realize. Makaamgo ka, wangad ka niya. Makahinuklog ka sa unsay imong kasalanan gihimo. Meaning, ang itabuday sa Jerusalem, it was not a punishment. It was only a consequence to remind the people of Jerusalem with regards to their wrong decision, poor decision to reject the Messiah. Kay kung tinuod pag yun nga misilutan ang mga tao sa Jerusalem, absolutely, totally, dili unta mo bangon pagbalik ka ng templo nga pinakadindot karon, ang templo nga diin atong ginaila nga mauni ang balay sa Ginoo dito sa Jerusalem. In fact, some people from our place are going to Israel to visit Jerusalem to see
the different places nga gipangtukurag, daghang simbahan, daghan kaayo mga sacred places, kay mag-pilgrimage mo tan-aw dito. Meaning, gikan sa destruction, nibangon sila, gikan silang pagkapukan, ni barog sila, gwapo ng indikasyon. Tinuod ang Jerusalem napukan pero may bangon. Muna ikaw, pag napukan ka, sabisan unsa nimo nga mga problema, kasakit, if you are knocked out because of different problems, bangon. Like what happened to Jerusalem. Yes, of course, it was destroyed, it was ruined, it was attacked by the Roman government, pero bisag yun sa pulpog, sanglit dito man si Kristo na himugso sa Bethlehem, dool sa Jerusalem. I would like to clarify, iya maning yuta nga gitumban kining Jerusalem, kining Bethlehem, kining Israel. You know what, my dear people, ang sa itabok, nibango ni kining Jerusalem, nindot na compare sa una, sa pa maguba, sa pa maruin, sa pa sulunga. My point is simple. Kita sa makadagang gayon, matumba, mulukapa, mahagba, pero gitugutan as Ginoo to remind us na bangon. To remind us to hit up, to look up above kay ang Ginoo naas ibabaw. Naay Diyos nga kakita sa matag usa ka nato. Mo ni nga akong point, pag napuwa ka, na hagba ka, na down ka, bangon lang. Maura gina imong daganan sa kinabuhi, bangon ya, start over and over, start it again. Mo ni tabo sa Jerusalem, napukan, naguba, ngano, ni pinumduman sa Ginoo. It was their awakening call. Kaya ilamang direject ang Misaya. Mo tong itugutan sila nga sulungon, pero sa ilang realization, sa ilang nakita nga consequence, sa ilang nasinati nga dili maayo, bibangon sila o gani nindot na kaayo ang Jerusalem na ining panahona. Kaya ilang gibag-o, gibuo, ngano, they preserved the places, the birthplace, the place where Jesus was crucified. They built different churches. See, nindot kayo ang naitabo. They suffered the consequence for rejecting Jesus Christ, pero later on, when they realize, ila pong gibangon. Sa pa kung napukan ka, nagisgrasya, napakyas, dagan ka dimayong gipangagian sa kinabuhi, listen to that situation nga naa ka, nining takdaa, because God talks to you in the middle of that, in the midst of that, in the bottom of that, beyond to that, God is talking to you because He has a message for you. Listen to Him. Kay naa sa mensahe para nimo. Tingali, kalimot kasi you rejected Him like what Jews did to Jesus Christ. Pero ako, gi-challenge tika, panundog sa Jerusalem, nagikan sa pagkapukan, mibarog, mibangon, kay naka-realize, naka-analyze ng ilan ng pagkahagba. Epekto, consequence, bunga sa ilang pagsalikway kang Kristo. Unang tingali sa imo karong pagpanaw ning kalibutan na wa na nimo makita ang Ginoo, wa na nimo siya ma-recognize, mao nang gitugutan kaniya nga mapukan temporarily, kay ikaw ra man gyud mo ay makahimo anang temporary kung mubangon ka. Pero kung di ka mubangon, you are making it permanently, and you are what he called a loser if you will do that. Maunang sa panahon di ay nga naay nitabo nga distractions, losses, bankruptcy, disaster sa itong kinabuhi, ang pinakadindot, mubangon, mura sa Jerusalem. Ang Templong Solomon, nagisgutan sa Ebanghelyo, nga miingon ang mga tao, Jesus Christ, magtutanawa, nindot kayo, gidandayanas, mga bulawan, perlas, whatever. Yung Kristo madruwi na, maguba na, mawagtang na. Pero masugot mo sa dili, sa pagbangon nila, after their realization, after their nightmares, sa ilang di maayong nasinati,
nindot na kaayo ang dagan sa ilang kinabuhi, nindot na kaayo ang ilang pagbangon, kay nakita nila na si Kristo de gyud mao ang tinud nga Misaya. Although Matthew 28, not all Jews believe about Jesus Christ nga mao na ang Misaya. In fact, Matthew chapter 28, some Jews expected until this time another Messiah to come. Pero some Jews believe that Jesus nga natawo sa ilang panahon, was born in their place, was the real Messiah. Moto ilang realization after nakasinati sila di maayo. So sa panahon day makasinati tabi maayo, mga pagsulay, gituyo na sa Ginoo, gitugutan na aron makaamgot ta. Di na silot kun dili paydumdum na sa matag usa kanato, paydumdum na nimo. Mo na nga akong point, unsa may naguba nimo negosyo, imong lawas na sakit, imong relasyon is broken, ang imong pamilya na bungkag, ang tanan nga butang sa imong kinabuhi na wagtang ayaw kagol. There will be a day, someday somehow, if you will listen to the message of that event sa imong kinabuhi, you can stand up again. You can move forward again. You can stand and build again sa imong kinabuhi. Mao ni ang dangatan mahitabo sa tao nga nakarelay sa unsay mga mali niyang gipanghimo sa iyang kinabuhi. Mao nang believe at this very hour nga unsay nawagtang mubalik na, unsay naguba mubarog na, unsay na damage ma-repair na, unsay sakit nga naa ka mawagtang na, your good health will come back. Your broken relationship will be restored. Your broken family will be united. Everything that is lost will come again in your hands. Because God is God of what? Restoration, redemption. Morning Ginoo nga akong gituan. When it will happen to you, sa diyang mag-realize ka. Kaya tao, pag di masakitan, di kasinatig, kapaitan, di man makaamgo. Di man maguol, di man mabalaka, di man matarantar. Mao ni ang ulagway sa Jerusalem. Iyos Kristo, mawagtang yung tanan, maguba ni, pero ay makaguol, mubalik ni after the realization sa mga tao. Then, it is connected ni ining gisgutan ni Kristo, pagbantay mo, kani mo ari, maingon ako Mesiya, moangkon nga ako ang Kristo. Mao ni ang usa sa mga sinyalis, timaan, before Jesus will come on this earth. Manungha manggawas ning mga false prophets, false Christ, and you know what? It is really happening. Daran kayong miangkon nga sila mao si Kristo. Nagsangyaw sila, nagtudlo, unya managna nga mao ang katapusan sa kalibutan. Mao na tanang ilang balay, kaptangan, ipabaligya, kay moadto sa ilang lugar, kadidto ra sila luwason, dito ra sila tabunan sa presensya sa Ginoo. Dagan kinapurdo yana, dagan kaayong naguba ang pamilya ana, dagan kaayong nabiktima ana. Kung naatay scam sa livestock in terms of finances, napo scam in terms of religiosity, in terms of religion, na scam. Ngayon, there will be an ending or disaster nga moabot nining pitsa ning tuiga. Before it will happen, panganda mo, ibaligya unsay na ninyo, and donate it to our church, kay kita ray malangit, kita ray maluwas. Be careful to that. That is a lie. Usag na kabakak. Ngano, Jeremiah 10:23, way tao nga nakahibaw siyang ugma. Matthew 24:36, ang Diyos lamang may nasayod kanusa ang katapusan sa tanan dinhi sa kalibutan. So no one knows why nasayod ako, ikaw, manong puwa mon butangis Ginoo og pizza adlaw tuig kanusa matapos ang kalibutan. Why? Tingali ang uban unya na maghimo og maayo kung kibaw sang hapit ng tuig. Mao nang wa siya magbutang og pizza takna kanusa ang termination of everything,
kalos ang katapusan sa kalibutan, kalos ang katapusan sa tanan, labi na ang ato sa nga kamatayon, wa sa niya butangig pizza in order that di ka muhimo og maayo lamang kay duol na, kundi gustong Ginoo nga you will do good, you will do the right things every second, every minute, every hour, every day sa imong pagpanaw ni ining kinabukia. Gustos Ginoo nga atong himuon ang maayo matag gutlo, matag segundo, di kay maghimo tag maayo kay bawtang hapit na, kay nakabantay kang hapit ng deadline, kay nakabantay ka nga hapit na ang takna diin pagahukman ang matag nilalang. Other people of the living God, mao ni ang rason ngano nga walay pizza ang atong kamatayon, walay pizza ang pagbalik ni Jesus Christ, kay ngano aron dili ka magsalig, dili ka magtan-aw sa utlanan, sa boundary, sa deadline, sa ending, sa pizza karos amahanaw ang tanan. Kay gustong Ginoo nga natural nga magbinutan ka, natural nga magtinarong ka, natural nga maghimo kag unsay makalipay kaniya ug makalipay ug makaayo sa imong silingan, sa imong isigataw, sa katilingban nga imong gipuy-an. You know what? Lahi ning mihimo kag usa ka butang kay nahadlok na tarantar. Kabalo mo when the exact time that you are pressured, na grabe ang tensyon. If you are working in any office, any department, any job, you know what, brother people, ang pinaka-pressure o grabe ang tensyon pag nakakagiapas na kuta, pag nakakagiapas na deadline, pag nakakagiapas na cut-off, anha manggawas ang tanang stress, fatigue, kaguol, kabalaka, anxieties kung makuha ba ang kuta. I feel it many times for how many years. Kung ang atong finances ni atong ministeryo ato bang makuha before the end of the month. Mao nang kasabot sad ko ninyo nga grabe ang pagkatarantar sa panahon nga hapit ng deadline, tingbayad sa utang, kuryente, tubig, tingbayad sa inyong appliances, tingbayad sa tuition, kabantay mo ana pag hapit na, grabe ang tensyon, pressure, grabe ang atong stress, fatigue, kay ngano, kay baw ka. Kung asa ug unsay stato nimo, kanusa ang deadline, mao ni ang nahitabo sa tao, tungod kay naibaw sag unsay ending, kay baw sag unsay cut off time. Mao nang Ginoo wala magbutang og pizza sa atong gastag sa kakamatayon. Wa sa magbutang og pizza kung kalusa mo balik si Jesus Christ dinhi sa kalibutan. Kay di sa gusto nga magtan-aw nimo nga nalisang, di sa gusto magtan-aw nimong natarantar, di sa gusto magtan-aw nimo nga naratol, di sa gusto magtan-aw nimong na-stress, di sa ganahan magtan-aw nimong na-fatigue, di sa ganahan magtan-aw nimo nga wa makafocus sa unsay angang himuon, di sa ganahan magtan-aw nimo nga wa kay kalinaw sa imong kailadman. Mao rason wa ka butangi og pizza kung sa ka mamatay, kay matarantar ka, kay nakakita ka na hapit na ang katapusan sa imong ginhawa, sa imong kinabuhi. Nakakita ka kanus mubalik si Kristo. Tingalig mo na hinungdan nga pressure ka, matarantar, may stress ka. Di ka na ang Ginoo magtan-aw nga ingana ang imong sitwasyon. Di sa ka na magtan-aw nga ingana ang imong aura, ang imong dagway as you live on this earth. Gustong Ginoo makita ang natural kang buutan, puno og peacefulness, happiness, courage, bravery. Di siya gana magtan-aw na stress ka, na fatigue ka. Di siya gana magtan-aw ang Ginoo ana. Ako before I was stressed, over fatigue, exhausted of my life in the past years. Then I realized lately that God rescued me using His powerful hands. He cut out me from that kind of situation in my life in order to preserve me for a very, what he call, big mission on this earth.
And this is now happening, fulfilling. Step by step, little by little, nag-anam-anam og katuman ang planos Ginoo nining atong ministeryo. This is what I see, this is what I realize. Mao nang akong nakita na pag nakita sa Ginoong na-stress ka, na-fatigue ka, iya kang hubuton, iya kang kwaon diya, kadi siya gusto magtanaw nimong na-pressure ka. Ug usa sa mga maka-pressure sa tao kanimong nakay, meron nun, na deadline, tinglan ka na, tingbayad na, kuota, imong option, target imong option, grabe ang tension, grabe ang imong pressure, labihan ang imong gibati nga di masabot within, kaguol, kabalaka, unya gwaringan ka, mimuhan ka, tingali o kasab-an ka sa imong manager, supervisor. Mao nang pugso nimo bisag di na makaya. Ang Ginoo di gustong ingana ang imong aura, imong image, imong figure as you go on. Ang gusto sa Ginoo, you are consistent in doing the right things, full of love, peacefulness, peace within. Mao ni ang gusto sa Ginoo, harmony within. Gusto magpuyo ka nga malinawon, happy, di kay natarantar, naguol, nabalaka, di kay magkarag-karag, maratol. Mao nang Ginoo, di sa gustong pisuron ka, manang di kanya butangag pizza. Karos ka mamatay, di niya butangag pizza, karos siya mo balik. Kaya ron nga, consistent ka. Then, this is my point. God wants na ikaw maghimo og unsay maayo like nga wa ka manginanglag kwarta. Meaning, natural nga maningkamot ka tungod to maoy imong ikaw. That is you. That is the real you. Nga maningkamot ka not because of any compensation, wages, whatever nga returns or rewards. Wa ka mag-apas ani. You are doing the right things. You are doing your job, responsibility. Ano gusto sa Ginoo? Sa mupas, muhimo tungod kay na ay sweldo, compensation, o kwaoning mga compensation rewards, di na ta muhimo. Manang uban, di mo overtime, kay why overtime pay. Pero kabalo mo, kung wa mo overtime pay sa yuta, kung nakita sa Ginoo ang imong kabuutan, bisag way nagtanaw, He appreciates your character, dugangan niya ang imong overtime fee, probably dili in form of money, but your good health, favors, blessings in other means, in other ways. This is it. Pero kita, ganahan ta mo trabaho pag naay sweldo, reward, ay compensation, pag naay kwarta. We are dependent to our return, to our reward. We are dependent sa unsay atong madawat. Ang gusto sa Ginoo, may madawat kag wala. You will do the right things. You will do these things. You will work hard. Bisan wa kay madawat, wa kay reward, wa kay sweldo. Mauni gusto sa Ginoo nga imong himuon. God wants you to take care of your body like you have no disease yet, no sickness yet, no illness yet. Kita usa man ta mangandam sa atong panglawas pag nanay sign nga himatyo na ta, nanay dakong sakit ni takboy sa tuwa, na natay problemas tong dugo, high blood ta, hypertension, natay hyperacidity, grabe ang atong gipamati nga di maayo, ana pa ta magkarag-karag og amping. Ang gusto sa Ginoo, mag-amping ka like wa kay sakit, sama nga wa kay sakit. Kasi gato mag-amping manggod kung naanay sakit. You got me? You will do good for other people, not to be appreciated, not to be approved, not to be affirmed by the people around us. Mo ni gusto sa Ginoo, muhimo ka dili aron i-approve, i-affirm, i-applause. Himo ka because that is your natural. Imo na ng habit, imo nang ikaw, mauna ikaw, manghatag ka bisag di ka i-approve, manghatag ka bisag di ka i-applause, manghatag ka bisag di ka i-recognize. Daga nato muhatag kay gusto tang i-recognize, daga nato mutabang para mahibawas uban nga nintabang ta. That's another thing. Lahi na nga istorya ha, kuninga na ang atong paglantaw. Ang gusto sa Ginoo muhimo ta bisan why approval, why applause, why affirmation, why confirmation from anyone, why me died, no one appreciates, still it's so good. Ug mao ni nga akong gi-practice akong kinabuhi. No one approves in my preaching, I don't care. No one gives me money, no, I don't care.
Mao ni nga akong gi-practice sa kinabuhi. No one applauses of what I am doing to the poor or to the less fortunate, I don't care. Mao ni akong gi-practice. Ug mao ni akong gi-inject sa utok sa atong mga ministry workers, mamanghatag ta. Mo ganahan sa dili, hatag ta. Mo dawat sa dili, atong ihatag. Mohimo tagun sa maayo, bahala og di nila responan og unsay maayo. Mao ni ang concept sa Ginoo. Gusto siya nga moghimo ka out of love. 1 Corinthians 16:14. Ipasukad ang unsay imong gibuhat gamay dako. Kinahanglan it is founded, it is based on love. Gugma. Di kay mohimo ta ron applause, moamping gas lawas kanay sakit, mo trabaho ta kanay compensation, mohimo ta kanay deadline, naghimo ta kana tarantar na kay hapit na tamamatay, hapit ng katapusan. Dili gustong Ginoo that you are grounded with these facts, with these realities of life, nga mao na hinungdan nga nung nihimo ka, kung grounded ka, dependence ka ani, way lami ang imong existence. Erase all these things. No applause, no compensation, no approval, no sickness, no pressure, no deadline, no cut-off, no target. Kuha ni tanan. Then, check your individual self. You will still do good. Trabaho ka, bisag way sweldo. Trabaho ka, himo kag maayo, bisag way overtime fee. Muhimo kag maayo, bisag way applause. Mukir kasi mong lawas, bisag trabaho kang wa kay sakit. Muhimo kag unsay ngayan, bisag way deadline. Muna dakong pangutana, kita are grounded, believe me. We're grounded. We are dependent to deadline, to cut off, target mo ng grabe imong pressure, grabe imong energy, enthusiasm in doing these things. Labihan ta ka abti kayo, kay naay compensation reward to receive after doing a certain thing. Let's presume, let's erase all these things. Kuha to ng sweldo, kuha to ng applause, appreciation, kuha na to ng sakit, kuha to ng deadline, kuha na to ng memo, kuha na to ng pressure, kuha na to ng cut-off, target, whatever. Kuha na to ni tanan. We still do good. Maubagyapon ka. Kay kun o galing, di na kamuliho kay way kwarta, di na kamuhimo kay way libilib, di na kamuhimo ug unsay paraslawas kay sakit, di kamuhimo kay way deadline, mo nang relax ka, way target nga date karos ahumno ng usa ka project, mo nang lausi ka, then ang Ginoo nga nagtan-aw sa imuha, dili gid siya may muot sa imuha. Ngano, tungod kay ang imong character is immature. Do you know what is maturity of our character? May kwarta kang madawat og wala, may sakit kag wala, may appreciation wala, may deadline og wala, may target og wala. You will keep doing the right things. You are consistent, persistent, persevering in doing the right things on this earth. This is it. Let's presume free ta sa atong broadcast ministry. Your question is, I will continue preaching? Yes. And I will not ask help from you people. I will stand to these words. Kaya I practice myself to have word of honors. Ha? Tama ba? Nga kinanglan ng akong isulti ako ng panindigan. I will ask sponsorship, donors from you. Kung wa pa lang tayo obligasyon sa atong diverse ministries, I will ask. But you know what? I will continue preaching. You will appreciate me or not, I will continue preaching. I will do the right things. Mao ni akong gibansay, gipractice, kay mao ni gustos Ginoo. Nga di kay maningkamot ta, kinatarantar na, mukayod ta, double efforts, double energy, ang atong enthusiasm sa atong dublihon kay natarantar na, mao ni gustos Ginoo. Ngayon lagwas itong ebanghelyo, makadungog mo gubat, makadungog mo linog, makadungog mo kagubot. Diyos Kristo, ayaw mo katarantar because I will be with you. Ubanan tamo. Kay Ginoo, di gustong matarantar ang tao ni ining kalibutana. Kay kining gubat reality, calamitous reality. Ang tanang di maayong pangitabo realidad na. Ang gustos Ginoo dili ta matarantar. Kalusa na may tabo kung tanaw nimo andam ka na nga talikdan ang tanan ni ining kalibutana
Meaning, you are ready to face at the judgment arena of the living God. You are ready to die. You are ready to be with God in eternity. Unsa inungda nga nung maraton matalantarang tao, not yet ready. Nga nung grabing pressure, kay wa mangandam layo pa, adto nas didlain dool na. Pero unsa may kadlok kanimo, nining kalibutan na, nga mga matay man ta, this is the truth, this is the law of nature. Why mudural? Sabi kadlok ka matay tang tanan. Unsa may imong kawilias kalibutan, pero nganong uban mahadlok mamatay, ako na ning presumption, akong analysis, kay di pagyud andam. Mao gini akong gikadlukan sa akong kinabuhi. Mamatay kung wa kapangandam, mao nang kada adlaw ko naning kamot nga andam. And hopefully each one of you will do the same. Prepare your individual self every day, daily. Di kay naatay pitsang andam ta na pwede naay buwan nga buutan ta, naay buwan di, naay oras nga buutan ta, naay oras dili. Ilang buutan ta, tanang oras, tanang adlaw, tanang buwan, tanang takna, wherever you are. Kita sa buutan tag nasimbahan, buutan kay tag nata sa tong spiritual nga kinabuhi, pero gali adto tas tong balay, ari tas laing kalibutan, adto tas barkada, friends, wherever we are, mausob ang atong aura, mausob ang atong pinaiya, mausob ang atong gawi, di ka consistent. Mao lang, my point is simple. As we go on in our individual journey, na narabay gira, narabay linog, nanay gubat, mga relatives ni, calamities, nga di kapugngan, gitugutan as Ginoo, kaya nga no, painumdum na to ni, dili aron maratol ta, kung dili aron magmatata, why, daga nato, dili ka-realize, pag dili painumduman. Mo nang sign is a message, or is a messenger. Mo tanay mga signage, mga karatula, billboards diha, nindot kaayo, sa kalsada, daplin, advertisement sa products, signage sa construction, it is a big help to remind you what product to buy, to remind you what to do in your travel, trip diya sa kalsada, to guide you nga di na agian kay naa dagang buho, dagang stock files. Ang signage or signboards, karatula, importante na. Pero mahimo lamang ang gamit kung kamao ka, mubasa. Ang problema, o di ta kabasa. Na nagpatawad o kay glasses, bisag giunsa na litrang dagko, di gid siya kabasa kay abis doktor o di gid kita. Yung sa nabuta naman sa rin akong pasyente, ang tinuod kay di man jud siya pud kabasa, bisag dagko na nga litra. Mao ni problema nato. If we don't know how to read signboards, if you don't know how to read karatula, billboards, if you don't know how to read signage along the road, mga bangga ta, mga disgrasya ta. Mulang today, I am reminding all of you, bagyo, linog, calamities, kaning Kristong nagpakita na nga miangkon nga siyang Misaya are already concrete proofs, are visible signs on this earth na ang Kristo is coming soon or later. He will come, musugot tag sa dili. Mao nang nindot kayo ng mga gisulting Kristo sa Ebanghelyo, kadungog mo gubat, linog, kadungog mo og mga Kristo manunga. Mao ni ang ilanan sa di pa mo balik si Jesus Christ. Di na panghurga, di na pangadlok, kundi usa na katimaan. Usa na ka simbolo, sinyalis nga dapat ang tanan mangandam. Kaya sa pagkatinuod lang, dili man problema ang pagbalik ni Kristo. Ang problema ang iyang balikon, kinsa kita, kung andam pa. Mo man ang atong gikaistrisan usahay, hadlok tang mamatay, hadlok tang mobalik sa Kristo. Wrong! The truth, the fact, that is inevitable. Di kapunggan. The coming of Christ is inevitable. Dili kapunggan. Di na mo tinuod ni problema ang pagbalik ni Kristong wa ta kay bao, ang atong kamatayon nga wa ta masayon, ang tinuod lang nga nung nadlok ta kay bao dito sa tong kaglingon nga di pagitaandam. Unang the real problem is dili ng kamatayon sa tao, dili ng pagbalik ni Kristo, kita mao'y dakog problema kay di pa ta ready, kay wa ta mangandam sa tong kinabuhi. Muna kining sign di ay nindot ni kung kamao ka mo basa signage, signboards, billboards, kay mo na mag-giya ni mo. Mo lang
Ngayon, be happy for this gospel for today. People, be happy. Instead, you will stress, fatigue for hearing this gospel nga si Kristo sa di mamabalik, maglinog, gubat, na Kristo mang nambak sa yuta. Nauna ni mo hapit si Kristo, na-stress na po ka, nag-uul ka, kay si Kristo hapit na mabalik. Baliha imong focus, imong mentality, divert your mind, individual of you, usba. Himo ani nga signos, himo ani nga stepping stone, himo ani nga tool. Why you need to be ready at this very hour, at this very moment. Nganong gikinahanglan na gyud nga magbag-o ka. Nganong kinahanglan gyud nga di na ka mag-drugs. Nganong gikinahanglan mo undag kag illicit relationship. Nganong gikinahanglan gyud nga mag-usab ka sa imong pananaw sa kinabuhi. Nganong gikinahanglan gyud nga magbag-o ka sa unsay imong daotang gipanghimo. Nganong gikinahanglan gyud nga i-transform nimo ang imong pagkatao. Ngano? Kananay mga signs. Ang simbolo, signage, billboards are very important to guide us on this earth to do the right things. Mga billboard, please, bawal ma-make up the red flowers, don't do this, avoid this, di ba? Ang naghanag mga babala, billboard, signage, karatula, guide na. Ang billboard, signage, di na problema. Ikaw ang problema kung kamaw ka mubasa na ug imong tumano na kanang gibutang diyang mga signage, billboards, contents ana. So pag kining linog problema, mga pagsulay nga di maayo na hitabo ni Hesus Kristo. Mao ni ang ilanan nga si Kristo is approaching, is coming. People, open your hearts, open your minds, open your eyes. Wa ta mo gihadlok kundi nindot ng ebanghelyo kay nagpaylumdumi nato nga dapat di ay ninintak na sugdan na nimo ang pagpag-o, pagpanday sa imong kaugalingon to become good, to become ready. Start it today. Do it today. Ngano kay naanay mga sinyalis, naanay signage, daghan na kayong mga timaan na si Kristo nagkaduol na niining kalibutan na. Christ is coming! Because Christ is coming. Christ is approaching. Ang gustos Ginoo nga iyang makita inig-abot niya, ikaw didtong confident kang mibarog. Ngayon ka, Lord, I am ready to be with you in eternity. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, protector, provider, the source of all miracles na mong ikinanglan sa imong kinabuhi. Ako mag-ampo na kung mahugmo mo murag Jerusalem bangon. Kunya pagbanggaan mo disaster, di na silot, paidungdong. Then ako mag-ampo, makabasa ang mo sa dagas panahon. People, usbon ko, Jesus is coming. Jesus is approaching. I feel it. I know it. Kita ko sa akong duha ka mga mata na sense nako ang mga timaan signs according to our gospel na si Kristo taliabot na. Ang billboard, signboards, di na dautan. Nindot na kung imong basahon kay maunay maggiya nimo sa unsay angay nimong buhaton sa imong paglakaw nining kinabuhiya. Meaning, kini mga timaan nga diskuta ni Kristo sa Ebanghelyo, gamitan ning hinagiban, gamitang kaymanan, nga dapat manandam ka na. Karon di ka mag-uog mabalaka kung si Kristo mabot, labi na, nining taknaa. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, in Jesus' name, with the Holy Spirit, uban sa mag-ampos mga gabirin. Amen. Hallelujah. Saan saman sa anak, sa Espiritu Santo, the Word has been fired to it. God loves you.